Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Taong 2020, nagimbal ang mga mamamayan ng Sunny Hills sa Auckland, New Zealand nang matagpo ang patay at nakasilid sa isang traveling bag ang katawan ng isang sikat at milyonaryong businesswoman. November 20th, 2020, nakatanggap ng tawag ang mga otoridad mula sa babaeng nagngangalang Miss Wu. Sinubukan niyang kontakin ang kanyang kaibigang si Ying o kilala rin sa kanyang totoong pangalan na Elizabeth Zong, ngunit hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Nag-aalala siya dahil alam niya kung gaano kabigat ang problema ng kanyang kaibigan. Naibahagi nito sa kanya na unti-unting gumuguho ang kanyang negosyo na noon ay kumikita ng milyong-milyong dolyares at maaaring hindi na niya ito maisalba. At kung mangyayari iyon ay kailangan nitong mag-file ng bankruptcy. Nang araw na iyon ay magkikita dapat sila, ngunit ilang oras na ang nakakalipas ay hindi pa rin ito nagpaparamdam. At dahil nga doon ay wala nang inaksaya pang oras si Miss Wu at tumulak ito sa mansyon ni Miss Zong. Nag-doorbell siya ng maraming beses ngunit walang nagbubukas ng pinto. Dito na nagdesisyon si Miss Wu na buksan ang pinto gamit ang spare key na ibinigay sa kanya ng kaibigan. Nang mabuksan niya ang pinto ay tumulak si Miss Zhu sa master's bedroom at doon ay nakita niya na may mga bakas ng dugo sa sahig. Napansin din niya na parang nasira din ang surveillance camera na naka-install sa mansyon. Dito na tumawag ng pulis si Miss Wu nang sa ganon ay mahanap nila ang kaibigan. Kinalma siya ng mga pulis at nangako ang mga ito na hahanapin nila si Miss Zong. Mabilis namang dumating ang mga pulis sa bahay ni Miss Zong at doon ay nakita nila na nabaklas lahat ng surveillance camera sa mansyon. Nagpunta din sila sa lahat ng pinakamalapit na ospital sa pag-asang naroroon ang kaibigan ni Miss Wu. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila mahanap ang ginang. Gabi ng sumunod na araw, isang dumadaan ang nag-report sa mga pulis na may nakita itong isang sasakyan na nakapark ilang oras na sa labas ng kanyang bahay. Dumating ang mga pulis at nakakita sila ng mga marka ng dugo sa labas ng sasakyan. Umalis silang sandali at bumalik din matapos ang ilang oras. Dito na nila binasag ang bintana ng sasakyan upang makita kung ano ang nasa loob nito. Napakagulo ng loob ng sasakyan. Sinalubong din sila ng napakabahong amoy. Nang binuksan nila ang trunk ng sasakyan, doon nila nakita ang isang luggage bag na nakabalot sa mga kumot. Binuksan nila ang luggage bag at mas lalong tumindi ang nakasusulasok na amoy. Dito na tumambad sa kanila ang katawan ng isang babae. Nagtamo ito ng mahigit 20 saksak sa ulo, leeg at likod. Halos humiwalay din ang leeg ng biktima sa kanyang katawan dahil sa napakalaking tama nito sa kanyang leeg. Matapos maisailalim sa pagsusuri ang katawan na nakita sa luggage bag, nakumpirma ng mga pulis na iyon nga ang katawan ng nawawalang kaibigan ni Miss Wu. Mabilis na kumalat ang kasong ito sa Auckland. Nagimbal ang Chinese community, lalong-lalo na nang malaman nilang si Miss Zong ang naging biktima. Maraming nagmamahal sa ginang dahil magaling itong makisama at higit sa lahat ay marami ang humanga dito dahil sa galing nito sa pagnenegosyo. Base sa inisyal na investigasyon, teorya ng mga pulis ay kilala ni Miss Zong ang gumawa ng krimeng ito dahil nakapasok ito sa loob ng kanyang bahay. Ngunit ano nga ba ang totoong nangyari kay Miss Zong? Sino kaya ang maaaring nanakit sa mayamang businesswoman? Samahan niyo ako at ating balikan ang nakakalungkot na sinapit ni Elizabeth Zong sa kamay ng mga taong minahal niya at pinagkatiwalaan. Isang kaso ng pagtatagumpay sa buhay, pagkakasala, adiksyon at kamatayan. Dadalhin tayo ng kasong ito sa Auckland na siyang pinakamalaki at pinakasikat na port city sa New Zealand. Ang lugar na ito ay popular dahil sa taglay nitong waterside location, volcanic landscape at makulay na kultura. Sa lugar na ito makikita ang iconic Sky Tower kung saan matatanaw ang Viaduct Harbor
na punong-puno ng mga naggagandahan at napakamahal na mga yate at makukulay na mga bars and cafes. Kaunting trivia about Auckland, ang syudad na ito ay binubuo ng isang volcanic field. In fact, mahigit 50 bulkan ang matatagpuan sa syudad na ito. Kung iisipin mo, parang nakakatakot tumira sa lugar na ito dahil baka biglang magsisabog ang mga bulkan. Ngunit base sa mga eksperto, ang mga volcanoes na ito ay umusbong mula sa mga naipong magma sa ilalim ng lupa galing sa mga nauna ng pagsabog ng bulkan. Ang mga bulkang ito ay mga dormant volcanoes o mga bulkan na napakatagal ng panahon nang huli silang sumabog. Katulad ng Mount Kilimanjaro sa Tanzania at Mount Fuji sa Japan. Base sa pag-aaral, nasa 0.1% lamang ang tsansa na muling sumabog ang mga bulkang ito sa mga susunod pang mga taon. In fact, ang huling naitalang pagsabog ng mga bulkang ito ay naitala 600 taon na ang nakakalipas. Base naman sa datos, nasa mahigit 100,000 ang populasyon ng mga Pilipino sa New Zealand at dinodomina naman ng mga Chinese New Zealanders ang populasyon. Tinatayang nasa halos 300,000 ang populasyon ng Chinese doon at halos 75% ng mga taong ito ay nakabase sa Auckland. Sa lugar na ito nanirahan ang pamilya ng businesswoman na si Elizabeth Zong. Si Ms. Zong ay pinanganak sa China noong 1965. Bata pa lamang si Ms. Zong ay kinakitaan na ito ng katalinuhan. Nag-excel siya sa school at siyang naging pride and joy ng kanyang pamilya. Maliit pa lamang si Ms. Zong ay alam na ng kanyang pamilya na malayo ang kanyang mararating at siya ang tatapos sa kahirapan ng kanilang pamilya. Kaya't hindi nagdalawang isip ang kanyang mga magulang na puhunanan ang kanyang edukasyon. Nagpursige din ang kanyang mga magulang na makapag-aral siya ng Ingles na parang alam nila na magngingibang bansa ito balang araw. Nang makapagtapos ng kolehiyo, nagsimula ang kanyang journey sa Shenzhen Stock Exchange. Dito nagsimula ang professional success ni Ms. Zong. Dito niya rin nakilala ang lalaking magpapatibok sa kanyang puso. Nakilala niya si Mr. Fu. Nag-date sila at hindi nagtagal ay nagdesisyong magpakasal. Matapos magpakasal, nabiyayaan agad sila ng isang anak na babae. Naging napakasaya ng kanilang pamilya at para bang nasa kanila na ang lahat ng mga puntong iyon. Pareho silang may maayos na trabaho, maganda ang kanilang kita at maayos at malusog ang kanilang anak. Ngunit mataas ang pangarap ni Ms. Zong. Nang makapag-ipon ng sapat na pera, nagdesisyon ng mag-asawa na mas makakabuti kung sa abroad mag-aaral ang kanilang anak. Kaya taong 1997, nagdesisyon ng mag-asawa na mag-migrate sa New Zealand. Katulad ng maraming Chinese families doon, pinili nilang manirahan sa Auckland. Maganda ang credentials and experience nilang mag-asawa kaya't hindi sila nahirapang magsimula. Sa loob lamang ng 3 taon, nakapagtayo si Ms. Zong ng isang business college. Sa launch pa lamang ng kanilang paaralan, nagkaroon kaagad sila ng enrollment ng halos 100 estudyante. Patunay na talagang maalam sa business itong si Ms. Zong. Under her management, nagpatuloy na lumago ang kanilang school. Ngunit sa paglago ng kanilang negosyo ay umusbong din ang mga hindi pagkakaintindihan. Nagkaroon ng mga komplikasyon sa pagpapatakbo ng negosyo na siyang nagtulak sa kanila upang isarado ang eskwelahan. Hindi naman kinabahan si Ms. Zong dahil alam niya ang kanyang kapasidad. Alam niyang makakabangon din lamang sila ng mabilis. Naghanap siya ng trabaho at dito na siya natanggap sa isang major corporation bilang isa sa mga senior managers. Nagtrabaho siya doon ng halos 9 na taon. Ngunit taong 2010, nagdesisyon si Ms. Zong na panahon na upang muli siyang magtayo ng sarili niyang negosyo. Pinasok naman niya ang immigration consulting business ng taong 2010. Nakakita siya ng potensyal sa industriyang ito dahil sa malimit niyang pagbiyahe ng Auckland at China. Siya ang magiging tulay ng mga businessman mula China nang sa ganon ay makapag-invest sila sa New Zealand. At hindi nga nagkamali si Ms. Zong. Napakaraming Chinese investors ang pumasok at nagtiwala sa kanya dahil doon ay muling kumita ng limpak-limpak na salapi si Ms. Zong. Taong 2013 habang nasa isang seminar naman, nakilala niya ang isang lalaking nagngangalang Fang San, isang entrepreneur na 8 taon na mas bata sa kanya. Habang nagkukwentuhan, nalaman nila na nagmula sila sa parehas na probinsya sa China. Dahil doon, mabilis na nagkapalagayan ng loob ang dalawa.
Ng mga panahong iyon, isa ng successful businessman itong si Fang San at nagpaplano siya na i-relocate ang kanyang buong pamilya sa New Zealand. Matapos ang una nilang pagkikita, naging mas madalas na ang pagbiyahe ni Fang San sa New Zealand. Una dahil sa kanyang mga businesses at pangalawa ay para makita na rin si Mizong. Dahil naging mas madalas ang pagkikita, unti-unting nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi naman ito natunugan agad ng kanilang mga asawa dahil malimit ay business nga ang purpose ng kanilang pagkikita. Taong 2014, nagdesisyon na si Fang San na mag-migrate ng New Zealand kasama ang kanyang asawa at isang anak. Tumira pa nga sila sa mansyon ni Mizong ng ilang buwan. Nang huling bahagi naman ng 2014, nagdesisyon si Fang San na mag-invest ng pera kay Mizong upang itayo ang Sunbow Company. Kasunod noon, nagtayo din sila ng 3 pang kumpanya sa New Zealand. In total, nag-invest silang pareho ng halos $17.5 million sa mga businesses na ito. Bukod sa pagiging magaling sa business, nagkaroon din si Mizong na magandang relationship sa matataas na tao na nakaupo sa gobyerno ng New Zealand. Siya ang sumasama sa mga business trip na mga ito sa China upang maghikayat ng mga investor sa New Zealand. Dahil dito, nagkaroon din siya ng tsansang makadaupang palad ang mahalaga at mapeperang tao mula sa dalawang bansa. Naging napaka-successful ng Sunbow Company sa ilalim ng pamamalakad ni Mizong kaya't kumita sila dito ng napakaraming pera. Hindi pa doon tumigil ang success ni Mizong dahil nagawa niya ring i-acquire ang film company na Digipost, pati na rin ang 2 vineyard na Kennedy Point at Carrick. Dahil sa success na ito, mas naging matunog ang pangalan ni Mizong sa Chinese community. Para sa kanila, si Mizong ang maliwanag na halimbawa ng isang matagumpay na Chinese citizen sa New Zealand. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis ding nawala ang tagumpay na tinamasa ni Mizong. Sa loob lamang ng 2 taon, gumuho lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi lamang ang kanyang business ang nalagay sa alanganin kundi pati na rin ang relationship niya sa kanyang pamilya. Taong 2019, dito natuluyang nasira ang pagsasama ni Mizong at Mr. Fu. Napansin ni Mr. Fu na parang hindi na normal ang pagiging malapit ng kanyang asawa sa kanyang business partner. Palagi silang nagkakagalit mag-asawa na minsan ay nauuwi sa sakitan. Dito na nagdesisyon si Mr. Fu na ipasuri ang kanilang kama for DNA testing. Gusto niyang makumpirma na may ibang natutulog doong katabi ang kanyang asawa at may mga kababalaghan na nangyayari sa kanilang silid. Ngunit hindi naman nanahimik si Mizong sa mga ikinikilos ng kanyang asawa. Inireport din niya sa mga pulis ang trespassing na ginagawa sa kanya ni Mr. Fu. Ibang level na rin di umano ang mental harassment na nararanasan niya sa kanyang asawa. Ang bahay nila noon ay nakapangalan sa kumpanyang pagmamayari ni Mizong, ang Sunbow Company. At dahil doon ay mas pinanigan ng otoridad ang report ni Mizong. Dito na inaresto ng mga pulis si Mr. Fu at nakulong ito ng ilang linggo. Matapos namang makapag-usap ang mag-asawa, pumayag na rin si Mr. Fu sa hamon ni Mizong na diborsyo kapalit ang pag-uurong nito ng kaso. At dito na nga natapos ang marriage ni Mizong at Mr. Fu. Ngunit matapos ang lahat, desidido pa rin si Mr. Fu na patunayan na may relasyon nga si Fang San sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man niya mapatunayan iyon, unti-unti na ring gumuho ang relasyon ni Mizong kay Fang San. Nang parehas na taon, nagdesisyon si Mizong na ibenta ang ilan sa kanyang mga ari-arian. Nag-resign din ito bilang direktor sa 4 na subsidiary companies ng Sunbow. Unti-unting nalugi ang kanilang mga negosyo kaya't napilitan si Mizong na i-liquidate ang kanyang mga assets. Maging ang pinakaiingatang vineyard ni Mizong na Carrick Vineyard ay naibenta niya rin. Malapit sa puso ni Mizong ang vineyard na ito dahil isa itong complete complex na merong winery, wine cellar at fine dining restaurant na matagal na panahong inalagaan at pinagtuunan ng pansin ni Mizong. Base sa mga taong malalapit sa businesswoman at mga taong nagtatrabaho sa kanya, nagkaroon sila ng sunod-sunod na pagkalugi sa negosyo, kaya't walang nagawa ang kanilang amo kundi ibenta ang kanyang mga ari-arian. Hindi rin naman tumulong si Fang San sa sitwasyong iyon at sa halip ay mas lalo pa nitong ginipit si Mizong. Wala itong naging agenda kundi maibalik ang kanyang investment na nagkakahalaga ng $14 million.
Ngunit sa kasamaang palad, hindi agad na ibalik ni Ms. Zong ang pera sa kanya. Dito na nagdesisyon si Fang San na kasuhan ang kanyang business partner. Pinuwersa niya si Ms. Zong na mailipat sa kanya ang 100% management ng Sunbow Company at kailangan nitong magbayad ng $5.9 million bilang kabayaran sa kapabayaan nito. Matapos ang investigasyon, napag-alaman ng lahat na may pagkakautang pala ang Sunbow Corporation ng halos $9.8 million. At base sa transaksyon sa bangko, nag-transfer din si Ms. Zong ng $2.8 million sa sarili nitong bank account. Inamin naman ni Ms. Zong na nag-transfer nga siya ng pera sa kanyang account, ngunit sinabing ginawa niya iyon dahil napakaraming beses na niyang nag-abono gamit ang sarili niyang pera upang mapalago ang kumpanya. Para sa kanya, nararapat lamang na maibalik din ang kanyang pera. Sa kabila naman ng pag-amin na ito, iginiit ni Ms. Zong na hindi niya nilustay ang pera ng kumpanya. Idinagdag din ni Ms. Zong na ang isa sa mga subsidiaries ng Sunbow Companies ay may pagkakautang pa sa kanya ng $7.5 million. Matapos ang isang buwan, nag-utos ang korte na i-liquidate lahat ng kanilang assets at i-freeze ang pinakamalaki nilang proyekto sa Sunbow. At dito na rin nagtapos ang business relationship ni Ms. Zong at Fang San. Muli nating balikan ang gabi na nakita ng mga pulis ang katawan ni Ms. Zong sa loob ng maleta sa likod ng isang sasakyan. Ipinagpatuloy ng mga pulis ang investigasyon at natuon ang focus nila sa dalawang lalaking pinakamalapit kay Ms. Zong. Ang dati nitong asawa na si Mr. Fu at ang kalaguyo nito at business partner na si Fang San. Ipinatawag ng mga pulis ang mga lalaking ito sa kanilang opisina para sa isang interview. Naunang in-interview ng mga pulis si Mr. Fu. At matapos ang investigasyon, napatunayan nila na wala itong kinalaman sa pagkamatay ng dating asawa. Dito din napag-alaman ng mga pulis na nag-move on na ito sa kanyang buhay. In fact, na mga panahong iyon ay may bago na rin itong asawa. Idinagdag din ni Mr. Fu na kahit hiwalay na sila ay maayos pa rin ang pakikitungo nila sa isa't isa dahil meron silang shared custody sa kanilang mga alagang aso. Binanggit din ni Mr. Fu sa mga pulis na binisita niya si Mrs. Zong 6 na buwan na ang nakakalipas. Sinabi di umano sa kanya ng dating asawa na nagkakaroon sila ng financial issues ni Fang San. Sinubukan niyang mamagitan sa dalawa, ngunit sa halip ay tinakot di umano siya ni Fang San na papatayin nito ang kanyang buong pamilya. Dito na in-interview ng mga pulis si Fang San. Hindi naman nagpatumpik-tumpik ang lalaki at inamin na totoong galit nga siya kay Ms. Zong. Ngunit itinanggi nito ang pagkakadawit sa pagkamatay ng dating business partner. Ayon kay Fang San, hindi niya gagawin iyon dahil mas lalo niyang hindi makukuha ang kanyang pera kung mamamatay ito. Itinagdag din ni Fang San na bukod sa kanya ay may isa pa di umanong karelasyon si Ms. Zong. Isang lalaki na di hamak ang bata sa ginang at marami na di umano itong nagasto sa lalaking iyon. Ang lalaking ito ay si Kai Wuzeng. Nakilala ni Ms. Zong ang binatang ito sa isang party. Masyado di umanong nabaliw ang kanyang business partner sa binata kaya't sinuportahan nito ang negosyo na gusto nitong pasukin, ang filmmaking. Tinulungan ni Ms. Zong ang binatang ito na may itayo ang kumpanyang Passion Picture Group. Nag-invest din si Ms. Zong ng $28,000 sa kumpanya. Nag-transfer din di umano si Ms. Zong ng $14,000 sa bank account ni Kai habang nasa China ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang kumpanya dahil sa pandemic. Tumigil ang mundo dahil sa pandemya kaya't nawalan ng projects ang Passion Picture Group. Taong 2020, nagbaba ang gobyerno ng New Zealand ng nationwide lockdown kaya't natigil din ang produksyon ng pelikula. Dito na inimbitahan ni Ms. Zong si Kai Wuzeng na tumira sa kanyang mansyon dahil wala itong kasama doon. Ngunit umalis din ito sa mansyon makalipas ang ilang linggo. Wala na ito sa kanyang bahay nang mangyari ang insidente. Dahil sa napakagulong sitwasyon, sinubukan ng anak na babae ni Ms. Zong na makialam. Sinubukan niyang singilin si Kai Wuzeng sa mga pagkakautang nito sa kanyang ina, ngunit napakarami nitong alibis. Sa huli, hindi rin naman nito nasingil ang binata. Dito na ipinatawag ng mga pulis si Kai Wuzeng, ngunit matapos ang interview, naging malinaw sa mga pulis na wala itong kinalaman sa pagkamatay ng dati niyang karelasyon. Nakumpirma nila na nasa New Zealand East Coast ito para sa isang training nang mapas lang si Ms. Zong.
November 27 na ito nakabalik ng Auckland at dito lamang niya nabalitaan ang pagkamatay ni Mezong. Dito na rin naging malinaw sa mga pulis na maaaring si Fang Son nga ang pumatay sa ginang. Base din sa testimonya ng mga kapitbahay, maraming beses nilang nakita na nagmamanman ito sa harap ng mansyon ni Mezong. Nang mga puntong ito, pinalayas na rin si Fang Son ng kanyang asawa dahil nga sa pagkakalugi nito sa pinasok nitong negosyo. Nang mga panahong iyon, nangungupahan ito sa isang apartment, ilang bahay lamang ang layo sa mansyon ni Mezong. Doon niya piniling tumira nang sa ganon ay mas madali niyang mamomonitor ang ginang. Naubos lahat ng pera ni Fang Son at nalubog din ito sa pagkakautang. Mabilis na kumalat ang pagkakalugi ng kanilang kumpanya sa business community sa New Zealand na hindi naman ikinatuwa ni Fang Son. Pumasok siya sa New Zealand na isang proud businessman at hindi niya matanggap ang kahihiyang iyong ibinigay sa kanya ni Mezong. Naging napakamiserable din ang buhay ni Fang Son dahil halos hindi na rin siya nakakapagpahinga. Sa umaga ay hinaharap niya ang mga kasong isinampa niya laban kay Mezong at sa hapon naman ay panay ang tawag na natatanggap niya mula sa kanyang mga pinagkakautangan. Dahil dito, nahulog na rin ito sa depresyon kakaisip kung paano niya mababawi lahat ng kanyang pera. At dito na nga kumuha si Fang Son ng private detectives upang subaybayan lahat ng galaw ni Mezong. Sa kabila ng lahat ng pagkakautang, binayaran niya ang 4 na detectives na ito ng $200 per hour sa kanilang serbisyo. Isa sa mga detectives na ito na kinuha ni Fang Son ay ang dati nitong kaklase na si John Jin o kilala rin sa tawag na Jimmy. Nagawa nitong maikabit ang isang tracking device sa sasakyan ni Mezong. Nagsimula ang pagmamanman nila kay Mezong noong July 2020. 2 araw bago ang insidente, natagpuan ni Jimmy ang ginang papunta sa isang kasino. Dito na nagdesisyon ang detective na imbestigahan kung bakit naroroon ang ginang. At dito na sumambulat ang katotohanan sa kanila. Napag-alaman ni Jimmy na 381 times palang bumisita si Mezong sa kasino sa nakaraang 4 na taon. Dito na naging malinaw ang lahat sa kanila kung paanong natupok lahat ng pera nila sa kanilang negosyo. Nalulong si Mezong sa pagsusugal at pinatalo nito lahat ng kanilang pera sa kasino. Agad namang inireport ni Jimmy kay Fang Son ang kanyang nadiskubre at ito na nga ang naging sukdulan ng pagtitimpi ni Fang Son. November 28, 2020, sinabihan ni Fang Son si Jimmy na huwag munang lalapit sa bahay ni Mezong. Maraming mga pulis sa mansyon ng mga panahong iyon at baka pag hinalaan sila ng mga pulis kung makikita sila ng mga ito. Sa isip naman ni Jimmy, maaaring naroon ang mga pulis dahil hinahanap ito ng kanyang mga pinagkakautangan. Na mga puntong iyon, hindi pa alam ni Jimmy na patay na pala si Mezong. Nang sumunod na araw, nagkita naman ang dalawa sa isang McDonald's restaurant at dito na muling inulit ni Fang Son kung paano nalulong si Mezong sa sugal. Napag-alaman niya din na ng mga nakaraang araw ay nag-withdraw ito ng napakalaking pera sa kanyang bank account. Dito na inutusan ni Fang Son si Jimmy na burahin lahat ng footages nila sa surveillance camera. Ngunit hindi iyon sinunod ni Jimmy. Nang mga sumunod na araw, dito na rin pumutok ang balita na natagpuan ngang wala ng buhay si Mezong sa isang sasakyan. Base sa mga ikinilos ni Fang Son ng mga nakaraang araw, positibo si Jimmy na ito nga ang pumaslang sa ginang. Nang marating naman ng mga pulis ang mansyon, dito na nagkaroon ng malinaw na diagram ang mga pulis ng buong pamamahay ni Mezong. Minarkahan nila ang mga lugar kung saan mayroong surveillance camera. Ngunit napansin ng mga pulis na mayroong 12 fingerprint sa dokumento na hawak nila. Isinailalim nila sa testing ang mga fingerprint na ito, ngunit hindi iyon nagmatch sa fingerprint ni Fang Son. Ipinagpatuloy ng mga otoridad ang investigasyon at nakita nila na bandang 3:38 ng umaga ng nakaraang araw. Napansin nila na may isang lalaki na nagmamanman sa mansyon ni Miss Zong. Bandang 4:46 AM naman, tuluyan nang nawala ang signal ng telepono ng ginang. Bandang 7:48 AM naman, nakita sa ilang mga CCTV na umalis ng bahay ang Range Rover na pagmamay-ari ni Miss Zong. Base sa impormasyong ito, teorya ng mga pulis ay pumasok si Fang Son sa bahay ni Mezong at nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Dito na inatake ni Fang Son ang ginang. Katulad ng nabanggit kanina, nagtamo si Mezong ng mahigit 20 saksak sa kanyang katawan. Matapos ang pagpaslang, kinuha din ni Fang Son ang laptop, cellphone, data storage device at mga security cameras.
at saka itinapon ito sa isang tambakan ng basura na malapit sa bahay ni Mizong. Bandang 8:05 naman ng umaga, nakita sa surveillance camera na bumalik ang Range Rover sa garahe ng mansyon ni Mizong. Makalipas ang 3 minuto, nakita din sa surveillance camera na may isang lalaki na naglalakad papunta sa tambakan ng basura. Lumipas ang halos 1 taon, noong April 26, 2021, nagsimula ang trial ng kasong ito sa Auckland City Court. Tumistigo si Miss Wu na kaibigan ni Mizong at sinabi sa korte na ilang beses na pinagbantaan ni Fang Sun ang buhay ng kanyang kaibigan. Pinatotohanan din naman ito ng ilang kaibigan ni Mizong. Sa kabila naman ng mga testimonyang ito, patuloy na itinanggi ni Fang Song ang pagkakadawit sa pagkamatay ng dati niyang business partner. Ngunit wala na ring ligtas si Fang Song dahil nagmatch ang DNA niya sa DNA na nakita ng mga otoridad sa ilalim ng kuko ng biktima. Base naman sa testimonya ni Fang Song, maaaring nahawakan ng kanyang anak si Mizong nang nakatira pa sila sa bahay nito, kaya't nagmatch ang DNA niya sa nakitang DNA kay Mizong. Ngunit ang alibay na ito ay hindi naman bumenta sa korte. Sa pagtatapos ng trial, si Fang Sun ay napatunayang guilty sa pagpaslang kay Mizong at nabigyan ng parusang habang buhay na pagkakakulong. Magkakaroon lamang ito ng posibilidad na maparol matapos ang 18 taon. Kung magbabalik tanaw tayo sa naging buhay ni Mizong, maliwanag na isa siyang napakasipag, matalino, talented, very independent, at masipag na babae. Dahil sa kanyang pagpupursigi, naabot niya ang lahat ng kanyang pinapangarap sa buhay. Naging isa siyang napaka-successful na businesswoman sa isang foreign country na malayo sa bansang kanyang sinilangan. Kumita ng napakaraming pera at nagmay-ari ng mga properties na tanging mayayaman lamang ang kayang bumili. Ngunit sa kasamaang palad, dahil sa mga maling desisyon, samahan pa ng pagkakalulong sa pagsusugal, lahat ng ito ay nawala ng parang isang bula. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!